Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang ni Riza. 3 taon na kaming kasal ni Harold. Kung titingnan mo ang buhay namin dito, sa isang subdivision sa Quezon City, iisipin mong nakuha na namin ang lahat. May maayos na trabaho siya sa isang logistics company at ako naman ay nasa digital marketing. Masasabi kong komportable kami. Tahimik ang gabi, malamig ang aircon at puno ng tawanan ng hapagkainan. Pero sabi nga nila, ang pinakamalakas na bagyo ay kadalasang nagsisimula sa isang napakatahimik na hapon. Isang Sabado iyon, katatapos lang namin mag-lunch sa paborito naming kainan sa Maginhawa. Pag-uwi sa bahay, agad na nakatulog si Harold sa sofa dahil sa pagod sa overtime nitong mga nakaraang linggo. Hinayaan ko muna siya. Kinuha ko ang mga pinamili namin sa sasakyan at inayos sa kusina. Habang nagtitimpla ako ng kape, narinig kong nag-vibrate ang phone ni Harold sa center table. Hindi ko ugaling makialam ng gamit niya. Unwritten rule namin yun na may kanya-kanya kaming privacy. Pero paulit-ulit ang vibrate. Akala ko ay importante o emergency sa trabaho. Lumapit ako para tingnan kung sino ang tumatawag o nagte-text. Paglapit ko, bumukas ang screen. Walang pangalan ng sender, numero lang. Pero ang bumungad na mensahe ang tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ko. Tulog na ba siya? Hindi ako makapaghintay sa Tuesday. Miss na kita, love. See you sa dati nating tagpuan. Nabitawan ko ang hawak kong kutsara. Kumalansing ito sa sahig. Pero hindi man lang nagising si Harold. Ang bilis ng tibok ng puso ko, Ate J, pakiramdam ko ay kinakapos ako ng hininga. Love? Sino ang tinatawag niyang love? At anong mayroon sa darating na Tuesday? Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Baka maling numero lang, baka para sa iba. Pero ang sumunod na text ang tuluyang bumasag sa tiwala ko. Nga pala, Felix, pinadala ko na yung reservation sa email mo. Huwag mong kalimutang burahin ha, baka makita ni Riza. Doon ako nang hina. Kilala ng sender ang pangalan ko at tinawag niyang Felix si Harold. Isang palayaw na alam kong ginagamit lang niya sa mga malalapit na kaibigan noong college. Pero matagal na niyang hindi nababanggit sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang phone niya. Nanginginig ang mga daliri ko habang sinusubukang hulaan ang passcode. Sinubukan ko ang anniversary namin. Mali. Sinubukan ko ang birthday ko. Mali pa rin. Hanggang sa pumasok sa isip ko ang isang petsa na hindi ko dapat maalala. Ang petsa kung kailan siya unang na-promote sa trabaho. Ang araw na sinabi niyang, simula na ng bagong buhay natin. Click. Bumukas ang phone. Agad akong pumunta sa messages. Pero pagbukas ko, wala na doon ang text na nabasa ko sa lock screen. Burado na. Ibig sabihin, nakaset ang phone niya na mag-auto-delete o sadyang mabilis lang siya maglinis. Pero hindi niya alam, nabasa ko ang preview. Hinalungkat ko ang gallery. Puro pictures namin ang nandoon. Mga aso namin, mga gala namin sa Batangas, mga family reunion, parang wala namang mali. Pero nang i-check ko ang hidden album, kinailangan kong mapakapit sa sandalan ng upuan. Doon ko nakita ang mga litrato niya kasama ang isang babae. Hindi ko siya kilala. Maganda siya, mukhang mas bata sa akin. At sa bawat litrato, nakikita ko ang mga ngiting matagal ko nang hindi nakikita kay Harold kapag kaming dalawa lang ang magkasama. May mga video pa silang dalawa habang kumakanta sa loob ng sasakyan.
Ang sasakyang kaming dalawa ang nagbabayad buwan-buwan. Hindi ko napansin na tumutulo na pala ang luha ko. Ang sakit, Ate J. Ang sakit-sakit na sa loob ng sarili naming bahay, habang natutulog ang asawa ko sa harap ko, unti-unti ko palang natutuklasan na ang buhay na binuo ko ay isa lang palang malaking kasinungalingan. Tiningnan ko si Harold na mahimbing pa ring natutulog. Gusto ko siyang gisingin at isampal sa kanya ang phone niya. Gusto ko siyang sigawan at itanong kung sino si Dayan, dahil iyon ang pangalang nakita ko sa caption ng isa sa mga hidden photos. Pero nanatili akong tahimik. Pinunasan ko ang mga luha ko at ibinalik ang phone sa lamesa sa eksaktong posisyon kung saan niya ito iniwan. Kung may sikreto siya, gagawa rin ako ng sarili kong plano. Hindi sapat ang basta lang komprontahin siya. Kailangan kong malaman ang lahat. Kailangan kong malaman kung gaano nakalalim ang pagtatraidor na ito bago ko siya tuluyang iwan. Tuesday. Iyon ang sabi sa text. May 3 araw pa ako para maghanda. Kinabukasan, kumilos ako na parang walang nangyari. Ipinagluto ko siya ng almusal, hinalikan ko siya bago siya pumasok sa trabaho, at nag-ingat ako na huwag magpakita ng anumang hinala. Pero sa loob-loob ko, nag-aalabang galit ko. Agad akong tumawag sa trabaho para mag-leave ng Tuesday. Sinundan ko rin ang mga yapak niya sa social media gamit ang isang dummy account. At doon, dahan-dahan nang nabubuo ang puzzle. Si Dayan ay hindi lang basta ibang babae. Siya pala ang bagong hire na assistant sa kumpanya nila Harold. Habang tinitingnan ko ang profile ni Dayan, nakita ko ang isang post niya na may caption na, "Counting down the days until our getaway. Thank you, my H." H. Para kay Harold o para kay Felix, dumating ang Lunes ng gabi. Halos hindi ako makatulog. Pinagmamasdan ko si Harold habang natutulog siya sa tabi ko. Inisip ko, paano niya nagagawang yakapin ako sa gabi habang may iba siyang pinaplano para sa susunod na araw? Paano niya nasisikmurang tignan ako sa mga mata at sabihing, "Mahal kita," habang ang puso niya ay nasa iba na? Hindi ko namalayan, madaling araw na pala. Tumayo ako at pumunta sa banyo para maghilamos. Tumingin ako sa salamin. Ang dating masayahin at puno ng pangarap na si Riza, ngayon ay mukhang pagod na at puno ng puot. Pero sa puntong yon, alam ko ang kailangan kong gawin. Tuesday morning, nagpaalam si Harold na maaga siyang papasok dahil may big meeting daw sila. Nagsuot siya ng pinakabagong polo niya. Iyong kulay asul na binili ko para sa kanya noong birthday niya. Nagpabango pa siya ng higit sa usual. "Ingat ka, love," sabi ko sa kanya nang may ngiti. Kahit na ang totoo ay gusto ko na siyang sakalin. "Salamat ni Riza. Baka gabihin ako, wag mo na akong hintayin sa dinner." Sagot niya bago siya tuluyang lumabas ng pinto. Pagkaalis niya, kinuha ko ang susi ng sasakyan ng kapatid ko na hiniram ko pa noong linggo. Nagsuot ako ng malaking shades at jacket. Handa na ako. Susundan ko siya. At hindi ko hahayaang matapos ang araw na ito nang hindi ko nakukuha ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Dito na magsisimula ang totoong gulo, Ate J. Dahil ang text message na yon, iyon lang pala ang dulo ng isang napakalalim at napakamansyang sikreto. Dahan-dahan kong pinaandar ang sasakyan. Binibigyan ng sapat na distansya ang kulay puting SUV ni Harold para hindi niya mapansin na sinusundan ko siya. Ang kaba sa dibdib ko ay parang tambol na hindi tumitigil sa pagpalo. Habang tinatahak namin ang Commonwealth Avenue sa Quezon City, parang bumabalik sa isip ko ang lahat ng mga gabi na sinabi niyang may late meeting siya o kaya ay kailangang tapusin ang inventory sa warehouse. Nakakatawa na ang lahat ng pagtitiwala ko ay dahan-dahang natutunaw habang papalapit kami sa destinasyon niya. Imbes na pumasok sa opisina nila sa bandang North Avenue, lumiko siya pabalik ng Fairview. Doon ko naramdaman ang panlalamig ng mga kamay ko. Alam ko ang direksyong yon. Doon nakatira ang pamilya niya. Pero hindi siya doon papunta. Huminto siya sa isang sikat na coffee shop na medyo tago ang lokasyon.
Itinigil ko ang sasakyan ko sa tapat ng isang convenience store. Sapat lang para makita ko ang bawat galaw niya. Lumabas si Harold na tila napakagwapo sa suot niyang asul na polo. Maya-maya pa, isang pulang sedan ang pumarada sa tabi niya. Lumabas ang isang babae, si Diane. Suot niya ang isang floral dress na hapit sa katawan at may bitbit siyang maliit na maleta. Ang masakit, Ate Jay, ay ang paraan ng pagyakap ni Harold sa kanya. Hindi iyon yakap ng magkaibigan o magkatrabaho. Iyong paghalik niya sa noo ni Diane at ang pag-akbay niya habang inaalalayan itong sumakay sa sasakyan niya. Iyon ang uri ng pag-aalaga na matagal ko nang hinihiling pero tila nakalimutan na niyang ibigay sa akin. Inilipat ni Harold ang maleta ni Diane sa trunk ng SUV namin. Opo, sa sasakyang kaming dalawa ang naghuhulog. Pagkatapos noon, sabay silang sumakay at muling umandar. Sa puntong yon, parang gusto ko nang bumaba at pagbubugbugin sila. Pero pinigil ko ang sarili ko. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kapal ng mukha nila. Sinundan ko sila hanggang sa makarating kami sa isang maliit na boutique hotel sa bandang Novaliches. Isang lugar na hindi mo iisiping pupuntahan ng isang manager na katulad ni Harold. Pagkababa nila, mabilis silang pumasok sa lobby na magkahawak ang kamay. Nag-antay ako ng 10 minuto bago ako pumasok. Paglapit ko sa front desk, pilit kong pinakalma ang boses ko. Miss, yung kasama ko kasing si Felix, nakalimutan niyang ibigay sa akin yung room number namin. Kararating lang niya kasama yung pinsan namin. Pagsisinungaling ko, tumingin ang receptionist sa logbook. Ah, si Mr. Felix? Room 302 po ma'am. Kaka-check-in lang po nila. Salamat, maikli kong sagot. Sumakay ako sa elevator. Habang paakyat, bawat palapag na nadadaanan ay parang kutsilyong sumasaksak sa akin. Pagdating sa ikatlong palapag, hinanap ko ang room 302. Huminto ako sa harap ng pinto. Rinig ko ang tawanan nila sa loob. Rinig ko ang boses ni Harold. Ang boses na madalas bumubulong sa akin ng "Good night, love", na ngayon ay tumatawa kasabay ng babaeng yon. Harold, paano kung hanapin ka ni Riza? Narinig kong tanong ni Diane. Huwag mo na siyang isipin. Sagot ni Harold na tila walang pakialam. Sinabi ko namang busy ako. Masyado siyang kampante sa akin para maghinala. At saka, Tuesday ngayon, alam kong lunod yun sa trabaho. Sulitin muna natin to. Doon na nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na kaya pang makinig sa mga susunod nilang sasabihin. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan ang numero ni Harold. Rinig ko ang ringtone niya mula sa loob ng kwarto. Huminto ang tawanan nila. Sandali lang, Diane. Tumatawag ang asawa ko. Sabi ni Harold. Sinagot niya ang tawag. Hello, Riza. Bakit ka napatawag? Sabi ko naman sa'yo, di ba busy ako sa meeting ngayon? Ah, talaga? Busy ka sa meeting? Tanong ko habang nakatitig sa pinto ng room 302. Anong topic ng meeting niyo, Harold? Tungkol ba sa kung paano mo niloloko ang asawa mo sa loob ng isang hotel sa Novaliches? Natahimik ang kabilang linya. Ramdam ko ang biglang pagtahimik din sa loob ng kwarto. Nene Riza, anong sinasabi mo? Nasaan ka ba? Nauutal na tanong niya. Nasa labas lang naman ako ng pinto mo, Felix. Buksan mo to o sisipain ko to para marinig ng buong hotel ang kababuyan niyo. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Bumungad sa akin si Harold na gulo-gulo ang buhok at wala nang suot na sapatos. Sa likod niya, nakita ko si Diane na nakaupo sa gilid ng kama, balot ng kumot at halatang gulat na gulat. Ni Riza, let me explain. Ang unang lumabas sa bibig niya. Explain. Tumawa ako ng mapait habang tuluyang pumapasok sa loob. Ano pa ang i-explain mo? Yung text message na nabasa ko? Yung hidden photos niyo sa phone mo? O itong eksenang to na harap-harapan niyo akong ginagawang tanga? Hinarap ko si Diane. At ikaw, Diane, assistant ka lang, di ba? O baka assistant din sa kama? Alam mo bang kasal kami? Alam mo bang bawat petsang pinupuntahan niyo? Ako ang nagbabayad ng kalahati ng gasolina
ng sasakyang gamit nyo? Naiyak na lang si Diane at hindi makatingin sa akin. Si Harold naman ay sinubukang hawakan ng braso ko pero tinabig ko siya ng buong lakas. Huwag mo akong mahawak-hawakan, Harold. O Felix. O kung sino ka mang demonyo ka. Akala mo ba hindi ko mahahalata? Quezon City lang to. Maliit ang mundo para sa mga taong madumi ang ginagawa. Neriza, sorry. Isang pagkakamali lang to. Mahal kita, alam mo yan. Pagmamakaawa niya. Mahal. Harold, ang pagmamahal hindi ganyan ang itsura. Ang pagmamahal ay may respeto. Ang pagmamahal ay hindi nagtatago ng mga litrato sa hidden album. Ang pagmamahal ay hindi nagsisinungaling tungkol sa meeting para lang makasama ang ibang babae. Kinuha ko ang bag ko at inilabas ang isang envelope na kanina ko padala. Inihagis ko yon sa mukha niya. Diyan na kayo. Magpakasaya kayo sa room 302. Pero tandaan mo to, Harold, pag uwi mo sa bahay mamaya, huwag mo nang asahang bukas pa ang pinto para sa'yo. Naka-empake na ang mga gamit mo at nasa labas na ng gate. Lumabas ako ng kwarto nang hindi lumilingon. Pero habang naglalakad ako sa hallway, hindi ko na napigilan ang paghagulgol. Masakit, Ate J. Sobrang sakit dahil ang taong pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko, siya rin pala ang dudurog sa akin ng ganito. Pero akala ni Harold doon na natatapos ang lahat. Hindi niya alam. May mas malalim pa pala akong nalaman tungkol sa kanila ni Diane na hindi lang basta affair. Habang naglalakad ako papunta sa parking lot, may isang text uli akong natanggap. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito galing kay Harold. Galing ito sa isang hindi kilalang numero. Neriza, alam kong nalaman mo na ang totoo. Pero hindi lang yan ang itinatago ni Harold sa'yo. Itanong mo sa kanya kung nasaan ang perang inipon nyo para sa pangarap ninyong bahay. Nanlalamig ang buong katawan ko. Ang savings account namin. Ang perang pinaghirapan namin ng ilang taon. Agad kong binuksan ang mobile banking app ko. At doon, parang gumuho ang langit sa akin. Ang mahigit 1,000,000 piso na dapat ay pambayad namin sa bagong bahay. 0. Simot na simot. Dito na ako tuluyang nanghina. Hindi lang pala puso ko ang ninakawan niya. Maging ang kinabukasan ko, kinuha niya rin para ibigay sa babaeng yon. Mabilis akong bumalik sa sasakyan at humarurot pa uwi. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas. Pero isa lang ang sigurado. Hindi ko hahayaang matapos ang araw na ito na hindi siya nagbabayad sa lahat ng ninakaw niya sa akin. Hindi lang ang pera, kundi pati ang dangal ko. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng gate namin. May isang lalaking nakatayo doon, mukhang seryoso at may hawak na mga papeles. Sino po sila? Tanong ko habang pinupunasan ang mga luha ko. Magandang hapon po. Kayo po ba si Mrs. Neriza? Ako po ang legal representative ng kumpanya ni Mr. Harold. May kailangan po kaming bawiin na mga assets na kinuha niya nang walang pahintulot sa kumpanya. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Anong ibig sabihin nito? Hindi lang ba ako ang niloloko ni Harold? Pati ba ang kumpanya niya, pinagnanakawan niya rin? Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Ma'am, kailangang makuha ang SUV at ang mga kagamitang nakapangalan sa kumpanya dahil may kasong embezzlement na isasampa laban sa asawa ninyo. At ayon sa investigasyon namin, ang perang nakuha niya ay ginamit niya para sa isang business na nakapangalan sa isang Diane. Napaupo ako sa kalsada. Ang lahat ng akala kong buhay namin sa Quezon City, ang lahat ng ginhawa, lahat pala yun ay nakatayo sa buhangin. At ngayon, unti-unti na itong nilalamon ng dagat. Narinig ko ang pagdating ng isa pang sasakyan, ang SUV ni Harold. Huminto siya sa likod ko at dali-daling bumaba nang makita ang lalaking kausap ko. Ang mukha niya ay puno ng takot, hindi na dahil nahuli ko siya, kundi dahil alam niyang tapos na ang laro niya. Neriza, makinig ka. Sabi niya habang papalapit, pero bago pa siya makalapit, isang sampal ang ibinigay ko sa kanya na nagpatahimik sa buong paligid. Wala ka nang sasabihin, Harold o Felix.
o kahit ano pa, tapos na tayo. At sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na kulay ng lalaking minahal ko. Hindi na siya ang Harold na kilala ko. Isa na lang siyang estrangero na sumira sa buhay ko. Nakatayo si Harold sa tapat ng gate. Hapo at tila ba biglang tumanda ng 10 taon. Ang asul na polo na suot niya na kanina lang ay simbolo ng kanyang panloloko. Ngayon ay lukot-lukot na at basa ng pawis. Sa likod niya, nakita ko ang pulang sedan ni Diane na dahan-dahang huminto. Lumabas ang babae, gulo-gulo ang buhok at bakas ang takot sa mga mata. Harold, anong nangyayari? Bakit may mga pulis sa opisina? Sigaw ni Diane, hindi alintana na narito ako. Doon ko napagtanto ang lahat. Hindi lang pala ako ang biktima rito. Ginamit ni Harold ang pera ng kumpanya at ang pinag-ipunan naming dalawa para itayo ang isang shell company sa ilalim ng pangalan ni Diane. Ang akala ng babae ay galing sa legal na paraan ang puhunan. Pero ang totoo, ninakaw ito ni Harold mula sa aming kinabukasan sa Quezon City. Tapos na ang laro, Harold. Sabi ng legal representative habang iniabot ang warrant. Pati ang bahay na ito, kailangang i-sequester dahil napatunayang bahagi ito ng pondong kinuha mo sa kumpanya. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Pati ang bahay na pinagpaguran ko, mawawala sa akin dahil sa kasakiman ng asawa ko. Tumingin sa akin si Harold, nagmamakaawa ang mga mata. Neriza, please, gagawan ko ng paraan. Ibabalik ko ang lahat. Sambit niya habang sinusubukang hawakan ang kamay ko. Huwag mo akong hawakan. Bulyaw ko. Ang perang ninakaw mo, baka mabalik mo pa. Pero ang tiwala ko, ang 3 taon na ibinigay ko sa'yo, hinding-hindi mo na mababayaran yon. Humarap ako sa mga awtoridad. Ibinigay ko ang lahat ng ebidensyang nakuha ko sa kanyang phone. Ang mga screenshots ng usapan nila ni Diane. Ang mga transaksyon na hindi niya nabura ng maayos. At ang mga lokasyon kung saan sila nagtatagpo gamit ang pera ng kumpanya. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama ko siyang hihila sa ilalim. Pinanood ko silang dalawa ni Diane na isakay sa sasakyan ng mga pulis para sa questioning. Walang lingon-lingon, walang huling paalam. Nanatili akong nakatayo sa tapat ng aming gate habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa Quezon City. Ang tahimik na buhay na akala ko ay perpekto, ngayon ay abo na lamang. Lumipas ang mga buwan. Mahirap. Ate J. Maraming gabi na umiiyak ako, iniisip kung saan ako nagkamali. Pero sa bawat araw na nagdadaan, natututunan kong buuin uli ang sarili ko. Nakuha ko uli ang bahagi ng pera ko sa tulong ng abogado. At kahit nawala ang bahay, nakahanap ako ng maliit na apartment kung saan malaya akong huminga. Isang text message lang ang nagbunyag ng lahat. Isang pagkakamali na nagligtas sa akin mula sa isang habang buhay na kasinungalingan. Masakit ang katotohanan, pero mas masakit ang mabuhay sa isang mundong puro daya. Ngayon, mas matapang na ako. Hindi na ako ang Neriza na madaling maloko. Ako na ang Neriza na handang harapin ang bukas, bitbit ang aral ng nakaraan. At yan ang kwento ni Neriza, mga ka-confess. At dyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Isang paalala na ang bawat lihim, gaano man pilit itago, ay laging nahahanap ang daan palabas. Minsan, sa isang simpleng text message lang, guguho ang lahat ng iyong pinakaingatan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa akin sa bawat emosyong ating pinagdaanan. Sana ay may napulot kayong aral at aliw sa confession na ito. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Tagalog Wild Confession at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. I-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang updates at pakikipag-ugnayan sa ating komunidad. Kung mayroon din kayong sariling kwento na nais ibahagi, mapa-horror man, drama o pag-ibig, huwag mag-atubiling mag-message sa amin.
Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Manatiling mapagmatyag, manatiling matapang. Ito ang inyong Ate J, nagpapaalam. Ingat kayong lahat, mga ka-confess.